Posibleng hindi pa matapos ngayong araw ang protesta ng piston laban sa PUV modernization. Ito'y dahil posibleng samahan ng grupo ang Manibela na umarangkada na rin ang 3 araw na transport strike. Ang update dyan, alamin sa sentro ng balita ni Karen Villanda live. Angelic, sa huling araw ng tigil pasada ng grupong piston, sinabi ng kanilang leader na hindi pa dito nagtatapos ang kanilang pagkilos. Sinabi naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na bukas ang kanyang opisina sa dalawang transport group basta tapat at seryoso lang ang kanilang intensyon. Sa huling araw ng tigil pasada ng grupong piston, nagmarcha sila patungong Menjola. Bukod sa mga driver at operator, sinamahan rin sila ng ibang federasyon at koalisyon gaya ng Kilusang Mayo 1. Pero dahil hindi na kontento ang piston sa naging pag-uusap ng kanilang consultant at LTFRB kahapon, sinabi nilang itutuloy nila ang kanilang pagkilos sa iba't ibang paraan. Maari silang magbigay ng suporta sa tigil pasada ng Manibela hanggang Biyernes na nagsagawa rin ng kanilang sariling kilos protesta kanina. Narito at pakinggan natin ang pahayag ng presidente ng piston. Hindi dito matatapos ang transport strike, kundi ito ay magtutuloy-tuloy ng pagkilos ng mga driver at operator laban dito sa pananatili ng Omnibus Franchising Guidelines. Mag-ano tayo, kung yung ating mga lokalidad ay lalahok sa magaganap pang 3 araw, hayaan natin lokalidad natin na lumahok sa mga anumang pagkilos para ipagtanggol yung kanilang karapatan. 31 na deadline para sa consolidation na non-negotiable naman para sa LTFRB. Anila oras sa pumasok sila sa consolidation ay sa kooperatiba o korporasyon na mapupunta ang kanilang prangkisa. Pero una nang sinabi ng LTFRB na payag silang palawigin sa 5 taon ang prangkisa at huwag nang bumili ng bagong unit kundi ay mag-renovate na lang. Gayunman may hamon ang piston sa LTFRB. Narito at pakinggan natin ang kanyang pahayag. Maglabas po sila ng executive order para meron pong pinanghahawakan ng ating mga operator. Samantala, sinabi naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na bukas ang kanilang ahensya sa dalawang grupo pero sana lang din ay maging tapat at seryoso ang kanilang intensyon. Narito ang sinabi ni Secretary Jaime Bautista. Strike ng Manibela, no? Tingin namin ay pareho lang yan nung kanilang unang 2 strike na halos wala namang sumama, no? In fact, dun sa first day nung strike, we noted siguro mga 500 people joined, no? Not less than 100 vehicles, no? But because the government has set up yung mga pwedeng libreng sakay, marami namang nakasakay dun sa area na kung saan nagkaroon nung pagkakaroon ng strike. Kami ay ready makipag-usap anytime sa kanila, no? Kasi importante, sabi ko nga importante yung tamang communication, no? Pero dapat maging serious and honest tayo dun sa mga intentions naman, ano? Kaya nga sabi namin, sige, mag-usap tayo, no? Ang LTFRB ay nakahandang makipag-usap kanino man, no? Ang aking opisina ay ganun din, no? Kaya inihikayat namin na ituloy yung dialogo. Samantala, nagkagirian naman ang driver na nagtigil pasada at isang namamasada sa may bahagi ng Caloocan. Kahit sanib puwersa na rin ang piston at Manibela sa tigil pasada ngayong araw ay hindi pa rin ito maramdaman ng mga pasahero sa Commonwealth. Ilang mga habal rin ang nadismaya dahil inakalang maraming pasahero ang kanilang maisasakay dahil stranded. Narito at pakinggan natin ang kanilang pahayag. So ang mga commuters na katulad namin na may expected namin may maraming pasahero nagmamadali. So ngayon parang cheer lang yung mga pasahero kahit. Expect niyo ba na walang masasakyan? Oo naman, pero hindi naman siguro lahat. Kaya naman po kami, maayos na karating dito. Hindi naman sila nagbigay sa amin ng panggastos eh. 2 araw na kami hindi bumiyahe. Ngayon lang. Wala na kami madukot eh. Wala na kami papakain sa pamilya namin. Angelic, as of 1 p.m. ang update ng MMDA ay nasa 83 na standby rescue vehicle na yung kanilang naide-deploy. Kasama dyan yung mga naide-deploy sa Quezon City Hall, Malinta, Lardizabal, M. De La Fuente, Sucat, Baclaran, Quezon City Hall at General Luis. Pero mananatili naman na Angelic yung mga rescue vehicle hanggat mayroon pa tayong transport strike. Angelic.
Okay, so Karen, bukod sa consolidation, napag-usapan ba yung hinaing ng mga driver at mga operator dun sa pagbabago ng mga unit na gawing yung mas modern nga, no? Ika nga yung parang tinatawag ng minibus na. At mas mahal nga daw ito. Wala bang usapin kung maaring locally produced na lamang at mas murang mga behikulo ang kanilang pwedeng gamitin? Yes, alam mo Angelique, ito yung sinasabi ng LTFRB na maliwanag na sa piston dahil nagkausap na nga sila na pwedeng hindi na bumili ng unit at i-renovate na lang yung kanilang ginagamit ngayon. Dapat lang kasi Angelique ay Euro 4 yung gamit na makina at pasado sa Philippine National Standard kung saan mataas nga yung mga bubungan at may hawakan yung mga pasahero. Nais kasi ng LTFRB Angelique ay palitan na nga o maalis na no, at ma-renovate yung mga bulok na jeep na nasasakyan ngayon ng mga pasahero. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.